Magandang gabi mga kabolga, simulan natin ang balitaan ngayong Huwebes. Mga krimeng sangkot ang mga menor de edad patuloy na dumara. Patuloy pa rin ang pagdami ng mga krimen na ang biktima o ang suspect ay menor de edad. Naaalarma na ang mga otoridad, kasama na rito si Senator Risa Hontiveros, Chairman ng Senate Committee on Women and Children. Matapos ang sunod-sunod na mga krimen tulad ng nangyaring pamamaril sa Tacloban, pananaksak sa Cavite at mga banta sa iba pang mga paaralan, bukod sa investigasyon ng PNP, sinimulan na ng Senado ang investigasyon patungkol sa mga insidenteng violence ng mga kabataan sa pangunguna ni Hontiveros itong Miyerkules, July 1. Biktima ng bullying, estudyante na naksak ng dalawang kaklase. Para sa boss ng katotohanan na si Brian Kitson. Isa na namang krimen na nasangkot ang mga menor de edad nang saksakin ng isang grade 11 student ang dalawa nitong kaklase matapos umano ang pambubuli sa kanya sa Cabulay National High School sa Zamboanga City, umaga nitong Miyerkules. Batay sa impormasyon ng mga otoridad, nangyari ang pananaksak sa loob ng classroom nang pagtulungan ng dalawa ang sospek hanggang sa gumanti ito gamit ang daladalang kutsilyo. Sugatan sa ulo at giliran ang mga biktima na agad nabigyan ng paunang lunas ng mga emergency responders habang ninimbisigan kung paano na ipasok ng sospek ang kutsilyo sa loob ng paaralan. Nagbubulgar, Brian Kitson. Tiyahin ng menor de edad na suspect sa Tacloban shooting humarap sa Senate hearing. Para sa boss ng katotohanan na si Jenny Albason. Umamin si Police Staff Sergeant Arla Ray Pasencia na pag-aari nito ang baril na ginamit ng kanyang pamangkin na isa sa mga suspect sa pamamaril sa Tacloban matapos nitong dumalo sa Senate hearing nitong Miyerkules. Ayon kay Pasencia, ang kanyang service firearms ay nakatago sa isang plastic locker ngunit nahanap pa rin umano ito ng kanyang pamangkin. Inamin din niya na minsan na niyang isinama ang pamangkin sa isang firing range dahil pangarap nitong maging pulis. He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me and he was asking if I could bring him sa firing range. Ito ay matapos ang idinaos na Committee on Women and Children nitong Miyerkules upang talakayin ang nangyaring pamamaril sa Tacloban. Nagbubulgar, Jenny Albason. Drone strike sa Kiev, Ukraine, 8 nasawi. Para sa boss ng katotohanan na si Miguel Banaa. Naglunsad ng malawakang pag-atake gamit ang mga drone at missile ang bansang Russia sa Kiev, Ukraine na ikinasawi ng hindi bababa sa 8 katao ayon sa mga opisyal. Ilang mga komunidad ang inilikas habang sunod-sunod na tumama ang mga pag-atake sa iba't ibang gusali sa lungsod. Nangyari ito ilang oras matapos magbabala ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na naghahanda ang Russia para sa isang malawakang pag-atake. Ayon sa pinuno ng Administrasyong Militar ng Kiev, 8 katao ang nasawi habang 25 naman ang sugatan. Nagbubulgar, Miguel Banaan. At ngayon naman pakinggan natin ang boses ng bayan. Sa gitna ng issue na kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng mamamayan. Magandang araw mga kabulgar. Samahan niyo akong alamin ang pananaw ng masang Pilipino patungkol sa pagdami ng krimen na kasangkot ang mga menor de edad. Tama yung ginagawa ng kapulisan natin. Talagang tini-check up yung mga gamit nila. Tapos yung mga kabataan din, na kailangan talaga na para sa kanila rin naman ang ginagawa, di ba? Pag ano yung edad, hindi niya inaano, kaya edad hanggang 18, hindi makukulong. Kaya nga lumalaki ulo ng mga bata ngayon eh. Kasi alam nila eh, kung dapat makulong. Palitan lang naman yung medyo mahigpit katulad nating administrasyon. Yung disiplinado yung tao. At yan ang boses ng bayan. Ako si Miguel Banaag, nagbubulgar. Melay Cantiveros, muling kinilig matapos makita si Jerry Yan. Hindi napigilan ni Melay Cantiveros ang kanyang kilig matapos ibahagi ang naging karanasan nang makita sa personal si Jerry Yan sa concert ng F4 Forever First World Tour Concert sa Philippine Arena. Sa kanyang social media post, inamin ng TV host na si Dalming Soon ng Meteor Garden ang naging standard niya noon pagdating sa lalaking gusto niyang makatuluyan. Ibinahagi rin ni Melay na bumalik ang kilig at mga alaala ng kanyang kabataan matapos niyang makita ng personal ang Taiwanese star. Pabiru pang bumalat si Melay na late man ang kanyang post, hindi naman daw ito advanced post na ikinatuwa ng kanyang followers. Naantig sina Coco Martin at Julia Montes sa paghingi ng tawad ni Catherine Luna.
Para sa boss ng katotohanan, narito si Mabel Beron. Inamin ni Coco Martin at Julia Montes na naantig sila matapos mapanood ang video ng paghingi ng tawad ni Catherine Luna. Sa panayam kay Ogie Diaz, sinabi na magkasintahan na ramdam nila ang senseridad ni Catherine dahilan para hangarin nilang matulungan itong makabangon muli. Na-touch talaga ako nung humingi siya ng sorry. Dahil dito, nagpasya sina Coco at Julia na tulungan si Catherine sa kanyang pagpapagamot at bigyan din ito ng pagkakataong makabalik sa pag-arte. Para kina Coco at Julia, mahalaga ang pagbibigay ng panibagong pagkakataon sa isang taong taus-pusong humihingi ng tawad. Nagbubulgar, Mabel Beron. Siargao, host ng kauna-unahang WSL Championship Tour sa bansa. Para sa boss ng katotohanan, narito si Janelle Belmonte. Isang makaisay-sayang tagumpay para sa larangan ng surfing sa bansa. Opisyal ng kabilang ang tanyag na Cloud9 sa Siargao bilang stop number 11 sa prestihiyoso 2026 World Surf League Championship Tour. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mag-host ang Pilipinas ng isang city event, ang pinakamataas na antas ng kompetisyon sa surfing sa buong mundo. Bibida ang bansa sa gaganaping Philippines Pro mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 10 na planchado na rin para sa 2027 season. Ayon kay WSL CEO Ryan Crosby, karapat-dapat ang Cloud9 dahil sa mga alon nito na magbibigay hamon sa mga pinakamahuhusay na surfers sa mundo. Nagbubulgar, Janelle Belmonte. Puro ang laman ng balita ngayon, mga minor de edad na sangkot sa krimen. Oo nga. Pati sa mga social media, yung mga comment ng mga nasa government, yun din ang pinag-uusapan. Huwag naman sanang dumating yung panahon na pag pumunta ka sa presinto, makikita mo sa likod ng rehas, puro minor de edad. Pero I remember, sa ating bansa siguro bago to no? Pero naalala ko mga 10 years ago, problema na yan sa UK. Sa ibang bansa. Tapos, ang sinasabing rason talaga ay kapabayaan ng guardian at magulang nila. Kasi naman, alam naman natin sa ibang bansa, pagka halimbawa nagkaedad na ng konti, ng mga 18 or pinababayaan na. Hindi kagaya sa atin na hanggang nagkaroon na ng pamilya di ba? Doon ka pa rin, no? So, siguro talagang doon gagaling. At the same time, ginagaya naman ng mga kabataan dito sa atin. Yung mga ginagawa nila doon. So, yun ang medyo tragic sa nangyayari ngayon. Tsaka siguro, pwede na rin nating na sa hirap ng buhay ngayon. Posible din kasi na yung kahit hindi mo rin kasi siguro 100% na masisi yung mga magulang kasi baka sa hirap din ng buhay. Correct. Nagkatrabaho, siguro meron dyan katrabaho 12 oras isang araw. Pwede. Kaya hindi matutukan yung anak. Pero that also leads to sana merong family planning. Yes, yun ang isang problema Sa marami kasing mga anak, hindi na nila matutukan yung kanilang mga pamilya, di ba? So, sana nga lang magkaroon ulit tayo ng mga... Actually, meron naman na Kaso nga lang yung mga project na tungkol sa mga planning na yan, hindi na nagkakaroon ng katuparan na yun. Kasi nga, 18, dati tayo nagkakaroon ng pamilya na, Ngayon, 14 or 13, younger ganun, di ba? So, dapat mag-focus sila doon, bukod dun sa mga nangyayari sa mga bata sa kalsada. Sana may magandang kabuluhan or magandang puntahan, kapatunguhan yung nangyari sa Tacloban. Sana it won't go in vain. Sana dahil doon sa nangyaring trahedya na yun, matuto tayong lahat. At makakapaggawa ng programa ang gobyerno kung talagang paano matututukan yung mga kabataan. Yes. At yan ang mga boses na nangibabaw sa araw na ito. Ako si Felinang at para sa iba pang detalye ng mga balita, tumutok sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari na kayo bumusita sa aming mga social media accounts. Ako si Ton Sedano. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, maingay pa rin ang boses ng bayan.